Nais ko po na ipagpatuloy po natin ating pag-aaral dito po sa tungkulin ng isang taong puspos ng Espiritu. Napag-aralan po natin that kapag ang isang tao po ay puspos o ginagabayan o pinapatnubayan ng banal na Espiritu, may apat na tungkulin na kanyang gagawin sapagkat ito ay bunga ng Espiritu ng Diyos. Halimbawa, kung atin po itataas ang basa sa talatang 1, ang unang tungkulin ng mga mananampalataya na puspos ng Espiritu ay mababasa sa talatang 1. Sabi po dito, mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayo mga ginagabayan ng banal na Espiritu ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon. So napag-aralan po natin that kapag po ang isang tao ay puspos ng Espiritu, or someone who is spiritually mature, ay may natagpuan isang kapatiran in the church na nagkasala, sabi ng Biblia, they are to restore or tulungan na magbalik loob. Number 2, sabi po ng Biblia, ang dapat po niyang gawin, ngunit gawin niyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. So the second thing that they are to do is to be careful or to examine themselves. And then, in verse 2, ang ikatlong gagawin po nila, tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema. Carry each other's burdens. So, ang isang spirit-filled Christian, ang magiging bunga po nila is love. And when that love is put into action, sabi po ng salita ng Diyos, they are to carry each other's burdens. And then, lastly, in verse 3, sabi po dito, kung meron sa inyong mga nag-aakala na nakahigit siya sa iba, gayong hindi naman, nililin lang lamang niya ang kanyang sarili. Dapat suriin ng bawat isa ang ginagawa niya. So the last thing na nabanggit po dito is to examine themselves. And the reason why ang isang puspos na espiritu must examine themselves is because posible na pwede ho ito mangyari sa kanila kapag sila po ay hindi nagbantay. Nonetheless, mga kapatid, kapag nakita po natin dito sa talatang 6, ito po ay continuation sa mga nabanggit po previously. So hindi lang dapat po nila i-restore, hindi lang po dapat nila i-examine ang kanilang sarili or to carry each other's burdens, pero yung mga babasahin po natin mamaya is in general na. Nang ibig sabihin, ano po ang mga iba pang mga bagay na dapat po gawin ng isang puspos ng Espiritu sa pangkalahatan in the church? Well, unang-una, nabanggit po dito sa talatang 6, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat na tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. So, bahagi po sa mga puspos ng Espiritu at bahagi po sa mga, we could say, namumunga sa banal na Espiritu, is that nagkakaroon po sila ng nais na tulungan ang mga taong nagtuturo sa kanila. So in the body of Christ, the church's support for the ministers is in fact biblical. Pero maaari ho natin maitanong, bakit po nabanggit po ni Pablo ho ito? In a church that is on a diversion of the gospel. Nang ibig sabihin, bakit po itinuro ni Pablo itong tulungan yung mga nagtuturo, lalo na kung yung konteksto ng kanilang environment has a lot of people na nagtuturo po ng mali, is due to the fact that kung yung mga nagtuturo ng tama ay nagtuturo po ng tamang ebanghelyo, they are more to be supported by the body of Christ. Bakit po? Dahil in this situation, nakikita ho natin may mga ibang false teachers na nagtuturo po ng ibang ebanghelyo. And when you come to think about it, mga kapatid, sa ating modernong henerasyon, napakakukunti na lang ang mga nagtuturo ng gospel. It is very, very little na lang po na mababalitaan po natin in many churches all around the world na nagtuturo po ng ebanghelyo. And for this very reason, sabi po ni Apostol Pablo, yung mga nagtuturo sa inyo ng tama, yung mga nagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos, kailangan tulungan. And this is not only, mga kapatid, seen in the book of Galatians, pero makikita din po natin dito sa aklat ng unang
Timoteo, Kapitulo 5. Kung ating po babasahin sa unang Timoteo, Kapitulo 5, makikita po natin that those who are to be supported needs to be supported for certain reasons. Sa unang Timoteo 5, talatang 17, ang sabi po ng Biblia, sa unang Timoteo 5, talatang 17, sabi po, ang mga namumuno sa iglesia na naglilingkod ng mabuti ay dapat bigyan na nararapat na sahod, lalo na ang mga naglilingkod sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. So dito, nakikita ho natin that the ministry of the minister na nagtuturo ng salita ng Diyos has two major things. Unang-una, ang kanyang focus ay yung pagtuturo at pangangaral. Pero para magawa niya ho yun, unang-una, kailangan po siya maglaan ng oras. So the question is, bakit kailangan alagaan, turuan, or tulungan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos? Is because they need time to study and they need time to investigate the Word of God. Pero hindi nila magagawa po yun without the help and support of the church. So kaya nasabi po sa aklat ng Galatia na tulungan yung mga tao nagtuturo ng tama sa church. Dahil kung sa konteksto po nila, may mga taong nagtuturo ng tiwalas sa salita po ng Diyos, nagtuturo po ng ibang ebanghelyo, and yet sinusuportahan ng mga ibang tao yung maling aral, how much more yung mga tao nagtuturo ng tama. Tulad po ng mga Jehovah Witnesses, sa kanilang mga missionaries, sila po ay sinusuportahan ng kanilang reliyon, gayunpaman ang kanilang itinuturo ay mali. And yet they are being supported to do so. Ganoon din sa mga Mormon. Ang kanilang mga missionaries ay sinusuportahan financially sa kanilang hanap buhay, gayunpaman ang kanilang itinuturo ay ibang ebanghelyo. So kung ang itinuturo naman ng mga lingkod ng Diyos ay mula sa Biblia, and it is the right gospel, ang sabi po sa aklat ng Galatia, suportahan mo ang iyong mga kapatid sa pananampalataya that teach the Word of God. Bakit po? Dahil yon ay parte ng bunga ng Espiritu sa kanilang pag-aalaga sa mga kapatiran in the church. Furthermore, kung babalikan po natin ang Galatia 6, not only are teachers to be supported, pero there is a judgment involved in this. Sa Galatia 6, talatang 7, bakit po kailangan tulungan yung mga dapat at tulungan? Dahil ito po ay konektado sa judgment one day. Look at what verse 7 says. Huwag ninyong linlangin ang iyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ninuman. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Na bakit po binanggit ito ni Pablo? Unang-una, sa verse 6, sabi niya, tulungan nyo yung mga nagtuturo sa inyo. And then pagkatapos po niya banggatin yan, the next thing he says is this, huwag nyo linlangin ang iyong sarili. Huwag ninyong dayain ang iyong sarili. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Bakit ganito ang baksak ng salita ni Pablo? So let's look at the structure. The first thing he says in verse 6, support those who catechize you. Kasi the reason why catechize, ang ginamit ko po dito, dahil yung ginamit sa talatang 6 sa original is the word catechumen, which is where we get the word catechism from. So ang unang nabanggit po dito in verse 6, support those who catechize you. And then, pagdating po sa talatang 7, do not be deceived. And then pagkatapos po niya banggitin po yan, when we get to verses 8, we have sowing and reaping. Now, when you're studying the Word of God, kailangan po natin alamin yung flow of thought
ng may akda. Kasi ang bawat nasasabihin po niya, it's either konektado o siya po ay nagsisimula na ng panibagong lesson o aral. Pero dahil ang nabanggit po niya sa verse 6 is that alagaan ninyo, tulungan ninyo yung mga nagtuturo sa inyo ng tama, which is a reference to the gospel. Pagdating sa talatang 7, one of the things you would like to ask is, bakit ito yung baksak ng salita ni Pablo? Kasi yung una is positive. Pero pagdating sa verse 7 and 8, it is a warning. Verse 6, positive. Verse 7 and 8, warning. Bakit ganito ang flow ng istruktura? What we could say is, ang verse 6, 7, and 8, lahat po yan ay konektado. In what way? Well, now that nagbigay po si Pablo ng utos, tulungan ninyo yung mga nagtuturo ng tama sa inyo. Posible is that there might be some people in that church na alam po nila yung dapat nilang gawin, kaya lang hindi nila ginagawa. So ngayon, dahil hindi nila ginagawa ang kanilang tungkulin sa mga nagtuturo, ang sabi ng Biblia, there is going to be a judgment to those who do not do it. Kapag hindi ka sumunod sa Diyos, you sow to the flesh. Pero kapag sinundan mo yung sinasabi ng Diyos, you are sowing to the Spirit. And when you are sowing to the Spirit, may mga judgments na magaganap that will lead to reward. So notice what it says here in verse 7. Huwag ninyong linlangin ang iyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ninuman. Kung ang itinanim ng tao, kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. So notice how in verse 7, after Paul says, do not be deceived, he mentions the word sow and reap. Now sa Biblia, kapag sinabi po yung salitang sow or itinanim, or kapag sinabi po yung salitang anihin o may aanihin siya, which is to reap, in the Old Testament, ito po ay tumutukoy sa judgment. May sowing and reaping na literal, pero sa lumang tipan, ito po ay tumutukoy sa paghuhukom. It leads to judgment or destruction. Halimbawa, sa Jeremias Kapitulo 12, kung ating po babasahin, Jeremiah chapter 12. Basahin po natin ang Jeremias Kapitulo 12, at simulan po natin dito sa talatang 13. Jeremiah chapter 12, verse 13. Jeremias Kapitulo 12, talatang 13. Maganda ho na nakikita ho natin ito because in the Old Testament, Paul is connecting these verses sa kanyang sinasabi. Sa Jeremias 12, talatang 13, sabi po ng Biblia, magtatanim ng trigo ang mga mamamayan ko, pero aani sila ng tinik. Magtatrabaho sila ng husto, pero wala silang pakikinabangan. Mag-aani sila ng kahihiyan dahil sa matinding galit ko. In English, they will sow wheat, but reap thorns. They will wear themselves out, but gain nothing. They will bear the shame of their harvest because of the Lord's fierce anger. So dito, nakikita po natin kung paano po gamitin yung salitang sowing and reaping. So in this context naman, bakit po ito binanggit? We'll find that out later. Pero dito naman po tayo sa Matthew chapter 13. Mateo 13. Simulan po natin dito sa talatang 24. Matthew chapter 13, beginning at verse 24. Mateo 13, talatang 24. So paano naman po gamitin ang sowing and reaping sa bagong tipan? Sa Mateo 13, talatang 24, sabi po ng Biblia, muling nagbigay ng talinghaga si Jesus sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang tao naghasik na mabuting binhi sa kanyang bukid. Pero kinagabihan, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang
damo at umalis. Nang tumubo ang mga tanim at namunga, lumitaw din ang masasamang damo. Kaya pumunta sa kanya ang kanyang mga alipin at sinabi, hindi po ba mabubuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa iyong bukid? Paano po ba ito nagkaroon ng masasamang damo? Sinabi ng may-ari, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, gusto po ba ninyong bunutin namin ang masasamang damo? Sumagot siya, huwag, baka mabuno din ninyo pati ang trigo. Hayaan na lang muna ninyong dumagong pareho hanggang sa anihan. Kapag dumating na ang panahong iyon, sasabihin ko sa mga tagapag-ani na unahin muna nilang bunutin ang masasamang damo at bigkasin para sunugin. Pagkatapos ipapaani ko sa kanila ang trigo at ipapaimbak sa aking bodega. So nakikita ho natin that the language of sowing and reaping is referring to judgment. Referring po to judgment yan. At pati na rin po in the book of Revelation, ganito din ang kanilang paggamit. In Revelation chapter 14, dito po tayo. Revelation chapter 14. Basahin po natin ang talatang 15. Revelation chapter 14, verse 15 to 16. Pahayag, Kapitulo 14, talatang 15 hanggang 16. Revelation 14, verse 15 to 16. Sabi po ng Biblia, at may isa pang anghel na lumabas mula sa templo at sumigaw sa nakaupo sa ulap. Gamitin mo na ang karit mo, dahil panahon na ito ng pag-aani. Hinugna ang aanihin sa lupa. Kaya ginapas na ng nakaupo sa ulap ang aanihin sa lupa. So then, when we think about all these things, mga kapatid, malinaw, mapahiramyas, malinaw, mapamateo, or kahit ang book of Revelation, kapag sinabi po yung ng Biblia, yung salitang sowing and reaping, it refers to judgment. It refers to judgment. Pero, it's also interesting, bago po niya banggitin yung salitang sowing and reaping, ang una po niya binanggit is the words, do not be deceived. Na bakit po niya nabanggit ho yan? Is due to the fact that posible, walang nakakaalam ng mga tao patungkol sa motibo ng bawat kapatiran. Maaari may mga tao may kakayahan na tulungan ang kanilang mga ibang kapatiran. Yung iba naman, alam nila that they have the blessings, pero ay nila gamitin sa mga nangangailangan. So ngayon, nagbigay po ng babala si Pablo. Ang Diyos kahit kailan ay hindi madadaya. Pero the reason why maraming tao nag-aakala na madadaya po nila ang Diyos is because of the fact sa kanilang puso, they have now been deceived. Halimbawa, when it comes to evangelism, may mga tao ho that have the idea na bago sila mamatay, ang gagawin po nila is mag-e-enjoy muna po sila sa kanilang buhay, and then kapag malapit na po sila namatay, doon pa lang sila hihingi ng tulong sa Panginoon at magsisisi. Meron pa nga mga nakausap po namin before, is that siguro mga 1 minute na lang siya mamatay, and then in the last 10 seconds, doon lang siya magsisisi, at sasampalataya sa Diyos. Pero sa Biblia, alam natin, hindi natin madadaya kahit kailan ang Panginoon. Because kung may pinaplano pa lang ho ang tao, alam na po ng Diyos yun. Sapagkat sabi po sa Aklat ng Kawikaan, man is the one who makes the plans, pero it is up to God kung matutupad ang mga planong iyon. So, when the Bible says, do not be deceived, it refers sa mga inner motives. May mga tao na iba't iba ang kanilang mga motibo. Pero yung mga motives po na yan ay konektado sa binabanggit po dito sa talatang 6. Posible may mga kapatiran na alam po nila yung dapat nilang gawin, kaya lang ayaw nilang gawin. They don't want to take advantage of the blessing that God has given them para tulungan yung mga nagtuturo sa kanila. Matter of fact,
hindi lang po ito limitado lamang sa pagtulong sa mga nagtuturo ng tama, pero it is also a reference sa lahat ng mga kapatiran na nangangailangan. Pero dahil nga iba-iba ang motibo ng mga tao in Galatia, sabi ni Pablo, huwag mo na dayain ang iyong sarili. Kung sa tingin ninyo, magagawa mong dayain ang iyong kapatiran, posible yon. Pero ang Diyos kahit kailan, hindi mo madadaya. Dahil because what you sow is what you will reap. So kapag nag-sow ka sa kalokohan, ang maging kahinatnan po noon ay kapamakan. Pero kapag tayo po ay nagtanim sa kalooban po ng Diyos, magiging maayos ang ating aanihin. Amen? So now, going back to Galatians chapter 6, what does he say in verse 8? Sa Galatia 6, talatang 8, now that we understand that sowing and reaping is a reference to judgment, anong ibig sabihin po ng talatang 8? Sabi po ng Biblia, kung ang ninanasa ng laman ang sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Pero kung ang banal na espiritu ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa espiritu ang buhay na walang hanggan. So here in verse 8, you have two realms, spirit and flesh. Spirit and flesh. Now, if we continue the thought of what Paul is saying here, what he's saying is, instead of dalhin yung mga tulong ninyo sa makamundong bagay, use it for the sake of the church. Use it for the sake of the church. Pero, kung gagamitin mo yung pera ng Diyos para sa laman, it's not going to benefit you in the future. Now, there is great importance to this, mga kapatid, dahil this speaks about yung stewardness ng bawat isa. Kung paano gamitin yung pera na ibinibigay po ng Diyos, kung paano gamitin ang pagpapala. Kapag alam ho natin na meron po tayong pagpapala, pero hindi natin gagamitin yun sa pagtulong sa mga nangangailangan, we are sowing to the flesh. Nag-i-invest po tayo sa laman. Halimbawa, alam po natin may nangangailangan in the body of Christ. Pero instead of gamitin po natin yung pagpapala na binibigay po sa atin ng Panginoon sa mga alam natin na nangangailangan, pero ginamit po natin sa mga bagay na walang kabuluhan. Halimbawa, we buy something super expensive that we do not need. A designer bag that we do not need. We buy shoes, and yet we have millions of shoes. Or, pumunta ka ng Las Vegas, alam mo, wala ka namang gagawin doon. So now, sabi ng Biblia, what you sow to the flesh, yun din ang aanihin po natin on the day of judgment. Paano ginamit ang ating buhay, paano ginamit yung mga finances, paano ginamit ang ating oras kapag ito'y ininvest mo sa flesh o sa laman, yan po ang magiging basihan po ng Diyos on the day of judgment. Pero sabi naman po ng Biblia, if we are investing in the Spirit. Now, natatandaan niyo po ba yung sinabi ng ating Panginoon? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. That is another way of saying kapag inuna po natin yung realm of the gospel, kapag inuna po natin yung business ng Diyos, at ano po ba ang business ng Diyos? It's not money, but building up the kingdom. Kapag inuna po natin ang kaharian po ng Diyos at hindi tayo nag-invest sa laman, ang sabi po ng Biblia, we will reap eternal life. So notice the two consequences. Kapag flesh, it's death. Kapag spirit, it's life. Hindi life on this earth, kundi eternal life, which is to come. So nakikita ho natin how yung isang maliit na bagay na sa pagtulong sa ating mga kapatiran in the church can lead to life eternal consequences. Uulitin ko po yun. Magbibigay po na halimbawa, may isang kapatiran na nangangailangan po ng ride sa gawain.
may abilidad po tayo na tulungan sila, may oras tayo, pero dahil nalalayuan tayo, o baka we could say na we're not comfortable to do it, yung maliit na bagay na ginawa ho natin o yung maliit na bagay na hindi natin ginawa, pananagutan pala natin yung balang araw. So think about that, mga kapatid. Or, may nabalitaan po tayo, may kampatiran na nagugutom. We have the ability to help. Hindi natin tinulungan. Humingi lang tayo ng tawad sa Diyos. Pero even na humingi po tayo ng tawad sa Diyos, we will have to give account to God on the day of judgment. Everything that we do and everything that we do not do, pananagutan po natin on the day of judgment na kung tawagin, sowing and reaping. So yun ang lagi po natin tatandaan, mga kapatid. Sa bawat nasasabi natin sa ating mga kapatiran, sa bawat mga lihim o hayagman na ginagawa natin para sa Diyos, para sa mga kapatiran, we will give account on the day of judgment. Yung pagtulong ho natin, yung paghatid, yung pagmamalasakit po natin sa bawat isa, etc. Ang lahat ng ginagawa po natin in the body of Christ for the church, mananagot po tayo for the good and for the bad, balang araw. Kaya nga, sabi po dito sa talata 9, kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Now, pagdating sa verse 9, bakit po sinabi ni Pablo, do not be weary in doing good? Two things, weary and good. Bakit po sinabi ni Pablo, do not be weary? Dahil ang paggawa ng kabutihan sa ating kapwa ay hindi madali. Maari, may mga kapatiran po tayo na hindi ho tayo palagay. And that should not be, but nonetheless, if there are people in the church that you're not comfortable with, ang sabi ng Biblia, do not be weary in doing good sa kanila. Kahit na sabihin po natin, masyado siya tahimik, it doesn't matter. You must do good to him. O masyado madaldal, you must do good to him. O nakakatisod, you must do good to him. O nakakapikon, you must do good to him. Why? Kasi sabi ng Biblia, do not be weary in doing good. May mga kapatiran na wala sa ayos, may mga kapatiran na masyado madaldal, may mga kapatiran na makukulit, maramdamin, matampuhin, lahat na, the whole 9 yards. Pero sabi ng Biblia, huwag tayong magsasawa na gumawa ng kabutihan sa kanila. May mga tao na hindi agad nakaka-pick-up. May mga tao na masasabi po natin, sobrang awkward. Iba-ibang klase mga pag-uugali sa loob ng church. Pero sabi ng salita ng Diyos, huwag tayong magsasawa na gumawa ng kabutihan sa kanila. Do not be weary in doing good. Now here's another thing that I would like to add as well. In its connection po dito sa spirit and the flesh, what I found interesting is that it is possible, mga kapatid, that yung mga binabanggit po ni Pablo ay hindi lang po limitado lamang sa pagtulong sa mga kapatiran. Pero we know from the book of Galatians that ang nais gawin ng mga false teachers is that nag-i-invest po sila sa maling ebanghelyo. Halimbawa, ang ginigit po nila in order to be righteous sa harapan po ng Diyos, and in order to be the children of God, kailangan mag-invest ka sa laman sa pamagitan ng pagtutuli. Pero ipinahayag na po ni Pablo sa kanila na ang sino man mag-i-invest sa laman, no man who commits to the law will be justified sa harapan ng Diyos.
So posible, itong binabanggit sa verse 8 ay tumutukoy din sa mga false teachers dahil para sa kanila, they're sowing, they're investing in circumcision. Pero syempre, kapag ikaw ay itinuon mo ang iyong pananampalataya sa pagtutuli para maituring ka matuwid ng Diyos, ang maging kahinatnan po nila balang araw on the day of judgment, hindi sila tatanggapin ni Kristo. Dahil ang kanilang investment ay hindi faith in Christ, kundi ang kanilang investment ay sa paggawa ng kabutihan sa pamagitan ng laman. So ito ay nagtuturo din ho sa atin, if we invest even in good works pero hindi kay Kristo, who is the reason for everything. Tulad po ng lahat ng reliyon sa ating mundo, nag-i-invest po sila sa laman. Gumawa ka lang na mabuti. You don't need Christ or believe on Christ plus good works equals salvation. Ang sabi ng salita ng Diyos, if we sow to the flesh, ang magiging resulta po niyan is destruction. Kasi hindi tinatanggap ni Yahweh ang anumang klaseng pananampalataya maliban lamang yung sa pananampalataya na nakatuon lamang kay Jesus. So then, ang bunga po ng isang taong nakatuon ang kanyang pananampalataya kay Jesus is that gagawa po siya ng kabutihan sa bawat kapatiran in the church na walang pagsasawa. That's the purpose ng bunga ng Espiritu. Ang unang binanggit po na bunga is love. So syempre, kapag may pag-ibig, may tiyaga. At kapag may tiyaga, mga kapatid, there's patience. And when there's patience, there's kindness. Kaya sabi po dito sa verse 9, huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. And here's the reason. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Now here's a question po sa atin. Yung gantimpala na binabanggit po dito, saan po natin matatanggap po ito? Dito sa mundo o sa kabilang buhay? What is yung gantimpala na tinutukoy po ni Pablo dito? Well, sabi po niya, huwag po tayo magsasawa. Bakit po? Dahil ang lahat ng ginagawa po natin para kay Kristo in this life will be rewarded in the next. Ulitin ko ho yan. Ang lahat ng ating ginagawa para kay Kristo in this life will be rewarded in the next. Ang magandang halimbawa po dito is in the Gospel of Matthew. Basahin po natin ang Mateo 19. Matthew chapter 19. Ang lahat ng ginagawa po natin para kay Kristo at sa kanyang kaharian will be rewarded in the age that is to come. Dito po tayo sa Matthew chapter 19, talatang 27. Mateo 19, talatang 27. Matthew chapter 19, talatang 27. Tignan niyo po sinasabi dito. Nagsalita si Pedro, paano naman po kami? Iniwan namin ang lahat para sumunod sa inyo. Ano po ang mapaparal namin? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Darating ang araw na babaguhin ng Diyos ang mundo. At ang ako na anak ng tao ay uupo sa aking trono. At kayong mga tagasunod ko ay uupo rin sa 12 trono upang husgahan ang 12 lahi ng Israel. At ang sino mang nag-iwan ng kanyang bahay, mga kapatid, mga magulang, mga anak, o mga lupa dahil sa akin, ay tatanggap ng mas marami pa kaysa sa kanyang iniwan. At matatanggap din niya ng buhay na walang hanggan. Maraming dakila ngayon na magiging hamak at maraming hamak ngayon na magiging dakila. Anong ibig sabihin po nun? It goes to show that everything that we do for Christ will be rewarded. Now, I want us to understand, hindi yung paggawa na mabuti ang magbibigay po sa atin ng kaligtasan, kundi yun ang bunga ng kaligtasan.
Kapag tayo po ay naligtas po ni Kristo, ang magiging bunga po nito ay mabubuting gawa. Pero yung mga mabubuting gawa po na yan will be evaluated, will be examined. You will either be judged negatively or you will be judged faithfully and correctly with rewards. So lahat ng ginagawa po natin sa lihim para po sa kalwahatian ng ating Panginoon, lalo na po for the body of Christ, we will be rewarded after this life. Yun ang sinabi po ni Kristo. Dahil iniwan na po ng mga alagad ang lahat ng bagay. Iniwan nila ang kanilang sambahayan, iniwan po nila ang kanilang mga tungkulin sa mga secular responsibilities. Iniwan po nila lahat. And ngayon, nagtatanong po sila sa Panginoon, what about us? Ano yung matatanggap po namin? So sabi po ni Kristo, you will receive something in the life that is to come. So ganoon din po tayo mga kapatid. Pero here's a question. Anong ibig sabihin po ni Kristo when He says, the first shall be last, and the last shall be first? What does that mean? This is what it means mga kapatid. I'll give an example. Sabihin po natin si Brother Josh, nagtuturo po ng salita ng Diyos. Sa may isipan po maaari na ibang tao, maaari po nila isipin, siguro to si Brother Josh, dahil nagtuturo siya, he'll be the one receiving a lot of rewards. And then you have someone that's right here, tulad ni Brother Marty, he's not teaching behind the pulpit, pero sa lihim, nangangaral siya sa labas. Sa lihim, tumutulong siya sa kanyang kapwa. Sa lihim, nananalangin po siya para sa lahat ng mga kapatiran. Ginagawa po niya yung sa lihim na walang nakakaalam. So sabi ng Biblia, yung mga itinuring na last, on the day of judgment, sila yung magiging first. What does that mean? It means, on the day of judgment, magkakaalaman yung mga bagay sa lihim, ibubulgar po yan ng Panginoon. And He will reward you openly sa harapan ng marami. Kaya nga, yung sinasabi po ni Kristo when it comes to prayer, kapag ikaw ay nanalangin in private, God will reward you openly. Mas lalo na on the day of judgment. Kaya wag ho natin iisipin mga kapatid that wala kang silbi in the church. Believe it or not, kung ikaw ay nananalangin for the saints, ikaw ay tumutulong sa lihim, you're doing what you can for the body of Christ na walang nakakaalam. Ang sabi po ng Biblia, on the day of judgment, Christ will reward you. So be encouraged. Huwag mong iisipin, hindi ka beneficial in the church. Dahil mismo si Pablo ang nagsabi sa unang Korinto 12, yung mga bagay na akala ng church, walang silbi, walang pakinabang, yung pa ang nagiging mahalaga sa kinatawan ni Kristo. Yung pa nagiging mahalaga for the church to run well. Walang inililigtas si Jesus na tao tapos inilalagay sa iglesia na walang kwenta. Ang lahat ay may halaga. Huwag mong iisipin na because you're not a great preacher like others or you don't have enough Bible knowledge tulad po ng iba, wala ka ng silbi in the church. Hindi ho. Ang basihan po dito is not knowledge. Ang basihan po dito ay hindi husay. Ang sukatan po dito ay katapatan. Tapat po ba tayo kay Kristo? Aanin mo yung galing, aanin mo yung husay, aanin mo yung abilidad, aanin mo yung experience kung hindi naman tapat. Di ba nga yung mga busy pa, yung panahusgahan ng Panginoon, yung pa yung hinatulan ng Diyos. Panginoon, marami ako pinagaling. Panginoon, marami po himala na ginawa. Kung sino pa yung mga busy sa laman, sila pa yung hinatulan ni Jesus. So notice what the Bible says here. Do not be deceived. Check your motives. Kung ano man ang investment mo, spirit or flesh, there are eternal consequences pagkatapos po nito. And then sabi ng Biblia sa mga Kristiyano, huwag kang magsasawa na gumawa ng mabuti. Pastor, gumawa na ako ng mabuti sa kanya last week eh. Kaya nga, huwag kang magsasawa. Ipagpatuloy mo pa yon. Kung makulit, ipagpatuloy mo, huwag kang magsasawa. Hindi siya mabilis mag-pick up.
ng aking sinasabi, huwag kang magsasawa. Pastor, ayoko papasukin itong tao na to sa bahay. Bakit? Ang ingay eh. Huwag kang magsasawa, gumawa na mabuti. Because there are eternal consequences to this. Di ba sinabi ni Jesus, yung anong gawin mo sa kanila, ginawa mo na rin sa akin. Nilait mo sila, nilait mo din si Kristo. Ininsulto mo sila, ininsulto mo rin si Kristo. Minahal mo sila, minahal mo rin si Kristo. Gumawa ka na mabuti sa kanila, ginawa mo rin ng kabutihan si Jesus. Pero hindi lang po natatapos diyan. Going back to Galatians 6, after Paul says the words, huwag kang magsasawa, look what it says here. Dahil sa tamang panahon, referring to the day of judgment, makakatanggap po tayo ng gantimpala kung hindi tayo susuko. So there's perseverance. Tinitiis po natin ang lahat, alang-alang po kay Kristo. Ang paggawa ng kabutihan ay hindi madali. Sabi ng Biblia, huwag tayong magsasawa. Sabi din ng Biblia, huwag kang magsusuko. Huwag kang susuko. Ngayon, when we get to verse 10, kaya nga, sa tuwing may pagkakataon, therefore, as we have opportunity. Now let's pause here for a moment. Yung salita, kaya, or sa gayon, or therefore, is very, very important sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos. In verse 10, sabi po, sa gayon, or we could say, therefore, or kaya nga. Now here's something that we need to learn. Sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, anytime nakikita po natin yung salitang therefore, or yung sa gayon, this is very important dahil ang pinapahiwatig po nito is conclusion. So ngayon, kapag sinabi po ni Pablo, kaya nga, or therefore, sa gayon, what he is trying to say is, lahat ng nasabi ko from verses 6 all the way to verse 10, itong ibig sabihin niyan. He is now concluding. So ano po ba ang sinabi niya? Well, help teachers. Yan ang sinabi niya. Then verse 7, do not be deceived. And then verse 8, sowing and reaping. Verse 9, do good. So lahat ng binabanggit po ni Pablo dito, tulungan niyo mga mangangaral. Huwag mong dadayain ang iyong sarili. Ang pagtatanim at pag-aari. Huwag kang magsasawa sa paggawa ng kabutihan. Because ang lahat ng binabanggit niya po dito ay may conclusion ho yan. So yung conclusion po niyan is in verse 10. Sa gayon, therefore, which means lahat na nasabi ko ngayon dito from verses 6 to 9, gagawin mo lahat yan. Why? Because sabi niya po dito in verse 10, kaya nga sa tuwing may pagkakataon. So in verse 10, may ginamit din po siya na salita. The words, opportunity. Or pagkakataon. Bakit po binanggit ni Pablo yon? Tuwing may pagkakataon tayo. When you have the opportunity. Bakit po niya binanggit yon? Is because yung opportunity po na yan ay may hangganan. Which means, yung opportunity before the coming of Christ ang tinutukoy po ni Pablo. Use and take all the opportunity bago dumating si Jesus. Yun ang ibig sabihin po ni Pablo. Habang hindi pa po bumabalik ang Panginoon, take the opportunity na huwag kang magsasawa na gumawa ng kabutihan sa lahat. Why? Because we've learned in verse 8, meron po yan mga judgment na consequences.
So habang hindi pa bumabalik si Kristo, sabi ng Biblia, huwag kang magsasawa. Tulungan yung mga dapat na tulungan. Huwag mong dadayain ang iyong sarili. Maging maayos ang iyong motibo sapagkat darating siya. So when it says here, tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao. Now here's a distinction. In verse 10, sabi po niya, lahat ng tao. So kapag sinabi lahat ng tao, universal ho yan. Mananampalataya at hindi mananampalataya. Hudyo man o hentil, kaibigan, kaaway. Pero, notice the next distinction po dito. Pagkatapos po niya sabihin, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Now, here's, in the English translation, sa NIV, nakalagay po dito, especially to those who belong to the family of believers. Pero ang ginamit po dito sa original is not family of believers, kundi ang ginamit po dito in the original is the word house of God or house of faith. Ito ang ginamit sa original. Now, it's interesting because yung salitang house in the Old Testament, may kahulugan po yan. Halimbawa, sino po ang bayan ng Diyos? The house of Israel. But in the New Testament, sino po ang house ng Diyos? Yung mga Hudyo at Hentil na sumampalataya kay Jesus. Now, this is interesting dahil when he says, gumawa po tayo ng mabuti o kabutihan sa lahat ng tao, saved and unsaved, pero mas lalo na to the house of faith, what he's saying is this, mas lalo na gumawa ka ng kabutihan sa mga tunay na anak ng Diyos, hindi yung nagpapatuli sa laman, hindi nag-o-observe ng mga seremonya, kundi yung mga sumampalataya kay Jesus. House of faith. So in Paul's mind, ginagamit po niya yung salitang house na ginamit sa lumang tipan, house of Israel. House of Israel was understood to be Yahweh's people. Pero pagdating sa bagong tipan, hindi na house of Israel sa lahi ng mga Hudyo, kundi house of faith ang sino man sumampalataya sa kanyang anak. So sino po yung tunay na Israel? Well, basahin po natin ang verse 16. Verse 16. Sabi po ng Biblia sa verse 16, sa lahat ng pinili ng Diyos at namumuhay ayon sa mga turo kong ito, sumainyo nawa ang kapayapaan at awa ng Diyos. Pero sa English, mas malinaw. Peace and mercy to all who follow this rule, to the Israel of God. So sino po ang Israel ng Diyos? Ang church. So lahat ng tinutukoy po ni Pablo po dito na mga tunay na anak ng Diyos ay hindi yung mga nagpapatuli sa laman o yung mga nag-observe ng mga seremonya na nagiging kalaban po nila in the church, kundi yung mga taong sumampalataya kay Kristo at dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo, sumasa kanila ang banal na Espiritu. At ang bunga po nun ay pag-ibig. At ang itsura ng pag-ibig po dito ay tulungan yung mga nangangaral, huwag dayain ang sarili, tulungan at mahalin at gumawa ng kabutihan na walang pagsasawa sa lahat ng tao at mas lalo na sa house of faith. Because in doing so, nag-i-invest po sila sa banal na Espiritu. At kapag nag-invest po tayo sa banal na Espiritu, ano po magiging kahinatnan po nito? Life everlasting. Life everlasting. So mga kapatid, hindi lang yung sa pangangaral lang ang makakatanggap ng gantimpala. Tinitignan din po ng Diyos pala ang ating kabutihan sa bawat isa. How do we treat one another? Mister, sinisigawan mo ba si Mrs.?
Mrs., sinisigawan mo ba si Mister? Kapatid, may tampo ka ba? May sama ka ba ng loob sa ibang kapatiran? Kapatid, may oras ka ba? May pagpapala ka ba na binibigay sa inyo ng Panginoon? Ginagamit mo ba yan sa mga nangangailangan? God is going to evaluate our works. We are saved by grace. We are judged by works. Tatandaan po natin yon. We are saved by grace. We are judged by works. Every man will give account. So habang may pagkakataon pa, huwag tayong magsasawa. Habang hindi pa bumabalik si Kristo, huwag tayong magsasawa. Gawin natin yung makabuti. Alang-alang po sa harapan ng Diyos. Kaya nawa po sa ating pag-aaral po nitong gabi, meron po tayo napulot po ng mga aral mula po sa Panginoon. And we must always remember, mga kapatid, sa bawat motibo, sa bawat layunin, sa bawat pinaplano, Christ should always be the center sa lahat ng ating ginagawa. Hindi po para ibida ang ating mga sarili, kundi mabida ho ang ating Panginoon. That's why nais ko po buksan ang ating Q&A floor sa mga may nais magtanong po nitong gabi, related or unrelated sa ating mga pinag-aaralan po ngayon. Does anyone have any questions po nitong gabi? Related or unrelated po sa ating mga pinag-aaralan? Any questions? Any questions po nitong gabi? Pastor, how would we reconcile? Kasi nga, di ba, kagaya ng nasabi ng Biblia, we're saved by grace. Pero nevertheless, you mentioned we're judged by works. Kung ang reward ng paggawa ng mabuti sa lahat ng tao, especially to those that are in the house of faith, kung ang reward nun ay hanggang di pala nun ay buhay na walang hanggan, would that then imply na our works had something to do with salvation? Sure. That's a valid question. And that's a valid point. Now, we only see one side of the Bible here. But we also see in the Bible that he who began a good work in you will be the one who will complete it at His return. So nakikita natin dito yung tinatawag na the sovereignty of God and human responsibility. Alam natin that hindi natin kaya iligtas ang ating mga sarili. There's no merit within us. Nonetheless, dahil tayo ay nakatanggap ng kabutihan, bilang ebidensya na tayo ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay, may layunin ng Panginoon why He wants us to do good works. And that good works is found in Ephesians chapter 2. Sa Efeso Kapitulo 2, talatang 8 hanggang 10, ito po magbibigay sagot sa ating katanungan. Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. So we are saved by faith, pero may layunin din ng Panginoon. Sa talatang 8, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. So in that sense, ang kaligtasan natin ay kabutihan at biyaya ng Diyos. That's one. Pero, what happens after we get saved? Verse 10, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. So here we see, we are saved by grace alone, not of our works, so it is a gift given by God. Kaya lang, how do you know that you're saved? Ano yung ebidensya? Ang sabi ng Biblia, yung mga itinalaga ng Diyos bago pa man likhain ang mundo, ito ang kanilang gagawin. They were made for good works. Now, how does that lead up to this? What we can say is, those who obey Christ, their reward will spend all of eternity with God. Pero yung reward na yon is not given to them dahil sa kanilang ginawa, kundi dahil sa katapatan ni Kristo na kumikilos sa kanila
and therefore they are able to do it. Not by might nor by power, but by His Spirit. Okay? Kasi alam na ho natin Brother Edward, that it cannot be work salvation dahil nga sinabi na ni Pablo, no man is justified by the works of the law. So it's also in Galatians. So maaari, this is to pretty much demonstrate sino pa talaga yung mga turing na anak ng Diyos. Who is the true house of faith? Yung mga sumusunod kay Kristo. Okay? Very good question, very good. Anyone else have any questions po nitong gabi? Is it right to say, Pastor, na kasi madaling misinterpret ng iba na we are judged, we are saved by grace and judged by works. Parang mangyayari sa iba yung hindi naiintindihan talaga. Parang competition na, di ba? Parang gagawa ka ng mabuti para makascore lang kay Lord. Mm. So is it right to say na we are judged by the motive of the work we do? Absolutely. Kasi we do good because it's the fruit ng salvation na natanggap natin in Kristo. So parang automatic na yung kabutihan na gagawin natin. Parang hindi na tayo kailangang susian. Automatic na sa laman natin na tumulong kasi anak tayo ng Diyos. Right. Pero we will be judged by the motive of the work the good work we're trying to do. Absolutely, yeah. So parang susuriin ng Panginoon yung motibo mo. Ginawa mo ba itong kabutihan para makascore ka? Yeah. Para mapagmalaki mo sa ibang tao sa akin? Or ginawa mo ba yun dahil dahil yun yung katauhan ko at yun yung that's what you live by? Yeah. Kaya nga kuya, that's good that you mentioned that. That's why in verse 7, wag mong dadayain ang sarili mo. Ang Diyos kahit kailan ay hindi madadaya. So of course, that refers to yung motibo ng tao. Pero in a sense as well, may mga bagay na hindi lang po limitado lang sa motibo, but actual commands na inuutos sa atin ng Panginoon. For example, evangelistic commands. Sabi ng Biblia, preach the word. There was an opportunity to preach the word pero hindi natin ginawa. We will be judged for that. We will also be judged for everything that we teach. We will be judged for the thoughts, so the inner thoughts. We'll also be judged according to our responsibilities at home. Have we been good children? Have we been good fathers, husbands, wives, mothers? So lahat yan will all be culminated on the day of judgment. Kaya nga, we are saved by grace kasi we can't be saved by works kasi it'll never add up sa kagustuhan ng Panginoon. Nonetheless, ang mga niligtas ng Diyos, our judgment will be focused on paano natin ginamit yung biyaya na binigay sa atin ng Panginoon. Have we been faithful with this eternal life that He has allowed us to experience? So from that point on, the moment na tayo po ay iniligtas ni Kristo, at least for believers, we will be judged according to our works. That's very clear sa mga ilang passages tulad po ng ikalawang Korinto, chapter 5. Napakalinaw po niyan sa ikalawang Korinto, kapitulo 5, talatang 7, 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Sabi po ng Biblia, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. So malinaw ho yan. And then sa Roma 14, napakalinaw din ho. Roma 14, sabi po dito sa talatang Gs, in verse 10, sa Roma 14 Gs, sabi po, kaya huwag ninyong hahatulan o hahamakin ang iyong kapatid kay Kristo, sapagkat lahat tayo ay haharap sa Diyos, at siyang hahatol kung ang ginawa natin ay mabuti o masama. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ako ang Panginoon na buhay ay sumusumpa na darating ang araw na luluhod ang lahat ng tao sa akin at kikilalanin akong Diyos. Kaya lahat tayo'y mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginawa. So we see very clearly, even in the Old Testament, last one, Ecclesiastes, Kapitulo 12.
Ecclesiastes, or mangangaral na kung tawagin, chapter 12, and look what it says in verse 13. Ecclesiastes, kapitulo 12, talatang 13. Sabi po sa talatang 13, ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. So, it is a well-known thing mula sa lumang tipan at bagong tipan na tayo po lahat ay haharap sa Diyos, where we will be examined, we will be judged according to our works. And it is true. It is very difficult to reconcile. Well, kung tayo po ay ligtas pamagitan ng biyaya, then why are we judged by works? We're judged by works dahil ito magiging katibayan kung sino yung mga pinili ng Diyos sa mga hindi pinili. Yung mga pinili ng Diyos, they will invest sa Espiritu, and therefore they will be judged and examined. Naging tapat ka ba sa aking mga utos? Kaya nga sa Biblia, sa 1 Corinto 3, may mga tao, may mga Kristiyano na maliligtas. Lahat ng Kristiyano maliligtas. Subalit, may mga Kristiyano that will fail their testing, but they will still be saved. Na pwede po idahilan ng mga tao, well, kung ganun din naman, edi, doesn't really matter kasi ligtas naman ako eh. Pero yung ganung klaseng mentalidad ay nagpapakita, they are on dangerous ground sa ganung klaseng motibo. Exactly. So, doon pa lang, hindi mo madadaya ang Diyos. Kasi sabi ng Biblia, ang anuman gawin po natin, gawin natin sa Kanyang ikapupuri. So, syempre, may pagsisikap, may tiyaga, hindi dapat tayo magsawa. Lahat po yan ay bunga po ng Espiritu. Okay? Very good po, very good. Anyone else have any questions? May nagtaas po ng kamay po dito kanina. Sino ho yan? Does anyone have any questions? Sino siya? Si Kuya. Pastor, yung tanong ko, so, sa isang, normal ba sa isang Christian, na siyempre yung motibo natin, di ba? Aha. Where, ang pag-iisip ng Diyos, of course, it's always perfect, malinis. Pero yung tao, napakadumi. Yes. Normal ba sa isang Kristiyano na, correct me if I'm wrong, isa sa kanyang pagdadasal, including this church, lahat na tayo, normal ba sa atin na dinadapuan yung pag-iisip natin na masasamang musib? Absolutely. Yeah. Absolutely. Laban sa pag-iisip mo. So, ang tanong niyo po ba, Kuya, is it a reality sa buhay ng mga Kristiyano na makapag-isip ng masama at hinihingi niya sa Diyos na mawala yon? Yung ba'y tinatanong po natin? Absolutely, kasi unang-una, ano yung inutos po ni Pablo sa Filipos 4? Sabi niya, ito ang itanim ninyo sa iyong isipan. Whatever is pure, whatever is honest, whatever has virtue, think on these things. Bakit po niya nasabi yun? Dahil may anxiety. Anxiety is evil thoughts. Anxiety or panic or doubt are evil thoughts. Why? Because kung ikaw ay hindi mananampalataya, it's understandable. Wala kang Diyos eh. Pero kung may Diyos ka, and yet we have anxiety, may unbelief tayo, we're doubting God, maruming pag-iisip na yun. Because God is the one who works with the impossible eh. And yet we are doubting that God that can do everything. So maling pag-iisip na ho yun. Secondly, may sinasabi din po sa Biblia, sa 2 Corinto verse 5, casting down imaginations. Yung mga maling pag-iisip and bringing that to the captivity of Christ. And then, sa Efesos 6, sabi ng Biblia, put on the helmet of salvation.
Kasi dumarating po sa atin yung mga maling pag-iisip tulad ng we doubt our salvation. Is Christ really sufficient? Is Christ really enough? So, yes, dumarating po yung karumihan sa ating pag-iisip. Pero, the reason why dumarating po yan is a few things. Number one, nakikipagdigmaan po tayo sa spiritual, sa ating laman. So, habang nandito po tayo sa mundong ito, we are always battling with our flesh. Pangalawa, maari ito po ay bunga ng ating pagiging pabaya sa ating spiritual. So siyempre, kapag hindi natin ginagamot ang ating sarili gamit ang salita ng Diyos, hindi natin nililinis ang ating mga sarili, every single day, narurumihan po ito lalo. And it gets clogged with uncleanliness. So yan po ang isang dahilan. Or, hindi ho tayo nagbantay. Hindi natin binabantayan ang ating puso, hindi natin binabantayan ang ating pag-iisip. So kahit na nananalangin po tayo araw-araw, kahit po tayo nagbabasa araw-araw, subalit, kapag may dumating na oras o panahon na hindi tayo nagbantay, pwede na maimpluwensyahan po tayo ng isang bagay na hindi tama. And the Bible says, every man is drawn away of his lust, and when that lust has been performed, it brings forth sin, and sin, when it is brought forth, it brings forth death. So yes, normal po yung kuya dahil kung sasabihin ko na never mangyayari yun sa isang Kristiyano, I am a false teacher. Number two, I should doubt my own conversion. Kasi may mga nagtuturo po ganyan na kung tawagin entire or perfect sanctification. Yung ganyang klase katuruan is like this. Yung entire sanctification is kapag sumampalatay ka na kay Kristo, you will never sin anymore. You will be completely perfect na. Yun ang katuruan po ng entire sanctification. Which in the Bible, malayo ho yun. It's far from the truth. Okay, so yes, it's perfectly normal that to pray about it, pero it's not normal to remain with dirty thoughts. It's normal to fight against dirty thoughts. It's not normal to remain in dirty thoughts. Okay? All right, very good po. Anyone else may mga katanungan related or unrelated sa ating mga napag-aaralan? Any questions po? Brother Ray? May tanong po ba kayo? Do you have any questions? Hindi ko naman po dinadoubt yung pagka-all-knowing ni God, Pastor. Pero yung doon lang sa Genesis, yung sa umpisa, yung nagkasala sina Adam and Eve, tinanong niya, where are you? Tapos doon din kay Cain and Abel, ba niya tinanong kay Noah na, where is your brother? Parang hindi ko lang mag-gets bakit niya tanong. Well, that's a very good question. First and foremost, God is judge. He is a faithful judge. He has every right to interrogate us. Secondly, may theological significance po ito. In the Bible, it is always God that seeks, never the sinner. Nung nagkasala si Cain, nung nagkasala si Adan at si Eva, sino yung nagsisik sa mga makasalanan? Ang Diyos. Kaya makikita po natin sa John 6:44, no one can come to the Father. And then sinasabi niya sa Roma 3, talatan 10 hanggang 12, walang naghahanap sa Diyos. And then in 1 John 4, He first loved us, kaya natin siya inibig. So dito natin nakikita the theology of God who is the seeker. He is always the one seeking the sinner. It's never the sinner seeking God. Now here's another question, i-broaden po natin. If God is all-knowing, or let me rephrase that, since God is all-knowing, bakit pa niya kailangan tanungin kung nasaan si Adan at si Eva? At bakit niya kailangan tanungin si Cain kung nasaan si Abel kung alam niya na pinatay na ni Cain si Abel? Well, that's a very good question if we are to broaden it dahil the first thing is, God's thoughts are higher than our thoughts. Yun ang unang thing I want to bring up. Bakit nagtanong ang Panginoon even though He knows all things? Kasi yun ang gusto niya eh. And His ways are higher than our ways. Secondly, pinapakita po ng Biblia that the God of the Bible ay hindi tulad ng mga Diyos-Diyosan sa mundo. May tinatawag po ng mga paniniwala tulad ng pantheism or deism. Yung mga ganitong klaseng paniniwala suggests that may Diyos, kaya lang hindi siya nag-i-interfere sa buhay ng mga tao na Kanyang nilikha.
Pero itong Diyos ng Biblia, hindi siya katulad ng mga Diyos-Diyosan that sila daw ang lumikha ng sansinukob, kaya lang, hindi sila nangingialam sa human affairs. Ang Diyos po natin ay iba. He is completely and totally involved sa buhay ng kanyang mga nilalang. Whether saved or unsaved. Sa mga unsaved, may plano po siya para sa kanila. Sa mga saved naman, may plano din siya para sa kanila. Pero yung plano para sa mga pinili ng Diyos is to form them to be like Christ. Habang sa mga hindi mananampalataya, He has a plan for them. Kaya lang, that's completely up to Him kung ano yung magiging kahinatnan po nun. Pero alam po natin, ayon sa Kawikaan 16, talatang 4, may plano ang Diyos para sa lahat ng nilalang at may plano din siya sa mga masasamang tao. So, why God chose to seek that way, to show His love, to show that He is a seeker, to show that He is just and righteous. But the other reasons for that, ang Diyos lang po talaga nakakaalam. Yeah. Okay? Good question po, good question. Anyone else may mga katanungan? Brother June. Siguro po, Brother June. Siguro. Basta tumutugma sa Biblia, siguro. Yeah. I'll come back to you po when you know. Anyone else have any questions? Pastor, yung sa pagsuway, hindi siya dito Bible related, pero sabi niya yung the book of Enoch it's not a bad book, but it's a good book for It's a historical book. Historical book, yeah. Historical Yeah. evidence. Yeah. So, sa pagsuway, if God created yung mga angels to be holy, how are they able to decide to fall off heaven and had mate with human women? Yeah. Parang if they were holy, how were they tempted to do that? Yeah. When man, yung tao is not perfect. Pero sabi niya nga dun sa Enoch daw, holy kayo, pero you chose to Yeah. defile yourselves, Mm-hmm. and you mated with human. So how do we answer that? Yeah. Well, first and foremost, Kuya, I would say that Enoch would be a historical book, but I wouldn't say it's inspired. Secondly, it's still debated amongst Old Testament scholars kung yung mga anghel na tumiwalag sa Diyos really became human and co-inhabited with females. Kasi when reading Genesis 6, may mga Old Testament scholars, ang paniniwala po nila, yung mga sons of God na binabanggit sa Genesis 6 is not angels, kundi yung the unfaithful line of Seth. So they're saying that the sons of God, yung unfaithful line nila Seth, sila yung nag-cohabit with these women, kaya ang naging resulta po of their mixed covenant, or intermarriage we could say, is that ito po ay nag-produce ng mga higante, ng mga deformed na human beings. However, the reason why may mga naniniwala that it's referring to angels is because in Old Testament literature, yung salitang sons of God or anak ng Diyos sa lumang tipan can be a reference to angels. It's possible. Tulad po ng book of Job, chapter 1. And Satan appeared with the sons of God. And then may sinasabi din in some parts of the book of Job, nasaan ka when the stars were singing and the sons of God were there? So, there's some passages in the Old Testament na tumutukoy talaga to angels. Pero most of the time, kaya ang paniniwala ng tao that it was angels that impregnated yung mga babae is because of the book of Enoch. And it's interesting dahil when you get to the book of Jude, ginamit ni Jude yung aklat ng Enoch not as inspiration, but as a lesson to relay
sa kanyang audience na may alam sa Book of Enoch. So ginamit po ni Jude yung Book of Enoch not as inspiration, kundi ginamit po niya bilang halimbawa para maihatid ang kanyang gustong iparating na mensahe gamit ang isang illustration mula from the Book of Enoch. So having then said that, just for theory's sake lang, why would the angels do so? Well, we could say, dahil sa sovereign plano ng Diyos para lang matupad ang kanyang plano that is mysterious to us, pinintulutan niya na mangyari po yun. And if we take it even further back, kuya, bakit niya pinintulutan si Satanas na gumawa ng kasamaan kung alam niya gagawa siya ng kasamaan? Is because it goes back to Proverbs 16 verse 4. Babasahin ko po. Kawikaan 16 talatang 4. Ito po ang sasagot sa lahat ng katanungan po natin patungkol po why God allows these things to happen. Kawikaan 16 talatang 4. Ang sabi po ng Biblia, ang lahat ay nilikha ng Panginoon na mayroong layunin. Kahit na nga ang masasama, itinalaga sila para sa kapahamakan. So we could say po, kuya, why does God permit that to happen? Why did God decree that? May layunin siya. May layunin. And we could say simply, in the category of evil, kung tawagin theodicy, which means kung may Diyos, wise or evil, kung siya'y mabuti, wise or evil, God decrees na magkaroon po ng kasamaan so that He can display ang kanyang attributes. Because how can people distinguish kung ano yung mabuti at masama kung walang standard, which is God? Pero, in the Garden of Eden, nagkaroon lang ng distinction ng evil and good nung nagkasala si Adan at si Eva. But prior to that, all that creation ever known was good. Pero dahil nga po kay Adan, nagkaroon na po ng two distinctions. Yeah. So hopefully that answers your question, kuya. It's long, but I have to answer it that way. Okay? Sorry? Ano ho yan? Pwedeng support yun, di ba, yung God's in control for everything. Mm-hmm. Katulad nung sa Genesis kay Joseph. Sabi niya, you made it for evil. But God meant it for the good. Yeah. Saka yung kay Job. Nagpaalam yung Satanas. Yeah. He's completely sovereign. Yeah. Okay. All right. Very good. Did you have a question though, Brother Jude? And you know, Oh, okay. kung pwedeng gamitin. Yeah, absolutely. God is sovereign over everything. Now, here's something mga kapatid that I want to share with you dahil minsan may mga pilosopo na makakaharap po natin and they would say, if God or since God can do everything, bakit hindi niya kaya magsinungaling? Bakit hindi niya kaya mamatay? Bakit hindi niya magawa na ganito, ganyan? When we say that God is sovereign, what we mean is, He is sovereign over creation. Secondly, God cannot lie. God cannot die. Natural, because hindi niya pwede gawin ang isang bagay na kontra sa kanyang kalikasan. Kaya ang madalas nagiging total po ng mga iglesia ni Kristo is kung si Jesus ay Diyos, bakit siya namatay? Touching His human nature, namatay siya. Pero touching His divine nature, hindi siya pwede mamatay. So si Jesus, bagamat iisang persona siya, sa loob ng iisang persona na yan, may dalawang kalikasan. May dalawang kalikasan. The divine and the human. Okay? Alright, so anyone else, may mga ibang katanungan, related or unrelated sa ating pinag-aralan? Anyone else have questions? Mama Tess, may tanong po kayo. Kayo po, Ninong, may Tatay Efren, may tanong po kayo. Ano na? May question po kayo. Okay, sige. Kayo po, Nay, may tanong po kayo.
Ano ho yan? Paano natin malalaman sa mga mananampalataya kung paano natin malalaman kung nangangailangan ng tulong isang mananampalataya? How do we know? Yeah. Siyempre, nahihiya, magsabi. So, dinadaan na lang niya sa panalangin. Ganun na lang. Yeah. Alam niyo po, nanay, yung simpleng tanong po ninyo, malawak po yan eh. I'll give you an example ho. Sabihin na ho natin may nangangailangan po sa church. Nahihiya po siya humingi po ng tulong dahil po sa kakulangan ng kaalaman. And what I mean by that, sabi ng Biblia, kung ikaw ay nangangailangan ng tulong, maging tapat ka para ang mga kapatiran, magawa po nila yung kanilang tungkulin para sa kapatiran po na yon. So let's say for example, dahil kulang po siya sa kaalaman, hindi niya alam yung dapat po niyang gawin, nananalangin po siya, ang Diyos ay kumikilos. Minsan pinapaalala niya, minsan may hinihipo po siya ng mga tao para kamustahin yung mga nangangailangan po ng tulong. So in that way, natutugon po yung pangangailangan ng kapatiran. Secondly, meron din po yung mga masasabi po natin tulong na nade-delay. At ang anong ibig sabihin po nun? Alam na po nung kapatiran yung dapat niyang gawin, pero ayaw niya magpakumbaba sa Diyos at mag-open up sa mga ibang kapatiran. So ngayon, yung mga kapatiran, hindi talaga nila alam na nangangailangan pala po ito ng tulong, kaya hindi po nila matutulungan dahil ayaw po mag-open up yung mga humihingi ng tulong. So hindi malalaman ng iglesia yung pangangailangan po ng mga ilang kapatiran kung hindi sila mag-open up dahil nalunod po sila sa hiya. So walang mangyayari po sa isang tao na nahihiya ho. Kailangan ma-exercise po niya yung sinasabi po na Biblia to open up. Meron naman po nag-open up na pero wala pa rin kumikilos. So ngayon, yung mga nakarinig, nagkakasala ho sila. Pero nagkakasala din po sila parehas dahil kung yung nangangailangan po ng tulong, ayaw po niya mag-open up, nagkakasala ho siya. Kahit ilang beses po siya manalangin, walang mangyayari. Dahil hindi niya ine-exercise ang kanyang pananampalataya. At hindi rin siya pwede magtampo sa mga kapatiran kung hindi naman siya mag-open up. Subalit, kung yung mga kapatiran naman, alam nila na mahiyain yung kapatiran na ito, pero hindi nila tatanungin, hindi nila kakamustahin, pero alam nila nangangailangan, nagkakasala din ho sila. So, sa ganyong klaseng situation ay very complicated po eh. So, sabi po ng Biblia, kailangan mailagay po ang lahat ng bagay sa kaayusan. So, halimbawa ho, ako'y nangangailangan po ng tulong, pero nahihiya po, baka kasi maging burden po ako sa ibang tao eh. So, nagkakasala po ako sa Diyos. Kasi ang burden sa Biblia ay dapat buhatin. Carry each other's burdens eh, sabi ng Biblia. Pangalawa, sa Aklat ng Santiago, confess to one another. So that can be fault, that can be help, that can be need. Kailangan po talaga i-confess ho yun. Pero yung hiya po minsan, bunga din po yan ng pride. Pride ho yun. Kasi ayaw natin isipin ng ibang tao na ito tayo, ganito tayo, pero mali ho yun. So kapag may mga kapatiran po na nahihiya, that's pride. Kasi kung sinasabi na po mismo ng church, sinasabi po ng pastor, sinasabi na po ng Biblia, na mag-open na po tayo kung kailangan po natin ng tulong, pero nahihiya pa rin ho tayo dahil baka anong isipin po ng tao, that's pride. So kasalanan po yun. So kahit na manalangin po tayo sa Diyos, minsan hindi sinasagot po ng Diyos ang ating panalangin dahil sabi po sa Santiago 4.4 or Santiago 4.3, humihingi po tayo ng anumang bagay sa Diyos pero hindi niya ibinibigay sa atin. Kasi ang ating motibo hindi tama. So kung humihingi po tayo ng tulong sa Diyos, Lord, pagpalain niyo naman po ako. Pero alam ho natin na kailangan natin mag-open up. Hindi ibibigay sa atin yun ng Diyos kasi ayaw po niya tayo na masanay sa ganong klaseng pamumuhay. Gusto niya na lumalago ho tayo. So ang encouragement ko po sa bawat kapatiran is, kung tayo po ay nahihiya pero nangangailangan po talaga tayo ng tulong, hingin po natin sa Diyos na basagin ang ating pride at magpakumbaba ho tayo para pagpalain po tayo ng Diyos. Pero kung hindi ho natin babasagin po yung pride, walang mangyayari ho sa atin. Wala po mangyayari. Nay. Ang number one na nakakaya, Pastor, financial. Pera, manghiram ka. Maraming nahihiya. Ganun.
Yeah. Lalo na sa pera, pastor. Yeah. Well, ang tanong po doon ay bakit sila nahihiya? Is because baka isipin ng tao. Right? The reason why nahihiya sila is nais po nila protektahin ang kanilang image. Yun ang rason eh. Ayaw nila na madungisan ang kanilang reputation. Ay, itong taong ito nangangailangan ng tulong sa pinansyal. So ayaw nila na bababoy po ang kanilang image. Pero mali ho yun. Mali ho yun. Tulad po nito, Nay, bakit hindi ho tayo nahihiya na humingi po ng prayer? Pero pagdating po sa pera, marami po nahihiya. At depende rin ho yun, Nay. May sinasabi din po sa Biblia, huwag tulungan yung tamad. So may tamad na hindi dapat tulungan. Meron din mga tao na hindi dapat tulungan dahil gumagawa po sila ng, masasabi natin ikasisira ng pagkakaisa ng iglesia. Hindi dapat sila tulungan dahil hindi sila marunong makinig ho eh. Pero yung mga dapat tulungan ay yung mga tao nangangailangan po talaga. So kahit pera, Nay, kailangan tulungan ho. Kailangan. Pero, kailangan din po mag-ingat din yung tinutulungan na hindi maging, we could say, abusive. Which means, kapag tinulungan na, naging abusive siya, abusado, we could say. Hingi siya ng hingi. Pero dinadala niya yung pera sa maling paraan. Hindi na dapat tulungan ng iglesia yung ganong klaseng tao. So, iba-iba ang situation po, Nay. In this church, kapag may nangangailangan po financially, kailangang ini-evaluate ho yun. Kaya nga may mga deacons in training po tayo, may finance team, ini-evaluate po yun. Kung itong tao po ba nito, how is their standing in the church? Talaga bang grabe ba yung kanilang pangangailangan or it's unnecessary? So kapag ini-evaluate ho yun at natiyak po nila na talaga naman nangangailangan, tutulungan po nila. Kasi at the end of the day, pera po ng Diyos yun eh. So nag-iingat po sila na magamit po yun sa maling paraan. Dahil pera po yun ng Diyos. So that's what I would say po, Nay. Kung meron man po kayo kakilala or meron po dito in the church that need help pero nahihiya ho tayo, mag-open up lang po tayo mga kapatid. We need to open up. Okay? Thank you po, Nay. Anyone else have any questions? Ma? Yung bang, yung sabi niyo huwag magsawa, paano mo, yung bang nagsawa ka na, kasalanan ba yun? Kasi yung tinutulungan mo minsan nakakasawa din dahil tinutulungan mo na ikaw pa ang masama. Paano mo yun? Tutulungan mo pa rin ba? Yeah. Well, yung ibig sabihin kasi po ng huwag magsasawa na gumawa ng kabutihan, ang kabutihan kasi po na masasabi po natin, bunga po yan ng pag-ibig. Kaya mo nga siya ginagantihan po ng kabutihan dahil mahal mo siya. So, ang pinaka-ugat po nun is, kapag ako'y nagsawa na gumawa ng mabuti sa taong ito, na kahit alam ko wala akong nakikita pagbabago sa kanya, kapag nagsawa ako, nagsawa din ako sa pagmamahal sa kanya. Kasi hindi pwede ipaghiwalay po yung dalawa eh. Kaya mo siya ginagantihan po ng kabutihan dahil mahal mo siya. Di ba sabi po ni Kristo, mahalin ang iyong kaaway. So kapag minahal mo ang iyong kaaway, pagtsatsaga mo siya kahit na yun ang ginaganti ho sa atin. Subalit, may mga tao po na hindi na dapat tulungan kung yun ang ibig sabihin po ninyo. Pero yung mahalin, hindi dapat tayo magsawa na mahalin siya, gantihan po siya ng kabutihan. Pero yung tulungan, that's a different story. Kasi may mga ibang tao na hindi na dapat po tinutulungan, lalo na kung hindi nila tinutulong ang kanilang mga sarili. So the hardest people to help are those who do not want to be helped. Pero it doesn't mean na hindi natin sila mamahalin. Anong mahalin? Paano mahalin? Yeah. Kasi yung paano mahalin? Yeah. Kasi yung ang pagtulong, di ba? Yeah. Paano ibig mo sabihin ng mahalin? That's good, Nay. So, I'll give you one example ho. Minsan, ang pagpapakita ng pagmamahal ay nasaan nyo ng pagdidisiplina. At hindi nagkukusinte ng kamalian. Halimbawa ho, Brother Joel, uutang po ng $50 po sa inyo mamaya. Pinautang ho ako. Next week, Brother Joel, pautang naman po ulit. Pinahiram po ako.
The following week, Brother Joel, pautang naman. So ngayon, hindi na ho siya nagpapakita ng pagmamahal ho sa akin dahil kinukonsinti po niya ang aking pagkakamali. Ang sabi ng Biblia, love does not rejoice in evil. So, hindi pag-ibig po ang tawag doon, toleration na ho ang tawag doon. So, hindi pagmamahal po yon. Pero we could say, ang pagmamahal is, kahit anong konteksto po yan, ginagantihan po natin siya ng kabutihan. Pero yung kabutihan minsan is not helping financially all the time. Minsan kabutihan could be discipline. Kabutihan, sinasabi natin yung totoo sa kanya, kahit masaktan siya. Pero kung yun ang makakabuti sa kanya, pagmamahal pa rin ho yun. So, malawak ho, Nay, malawak ho, malawak. Pero may hangganan din po ang pagtutulong kung alam natin na yung tao na yon is abusado na. Yeah. So, we have to help them, we have to love them, pero iba yung tolerating. Yeah. Okay? Okay, anyone else have any questions? Anyone else have any questions po? Okay. Kayo po dito, may questions po kayo? Wala. Okay, so kung wala na po tayong mga katanungan mga kapatid, again, let us do good to the house of God, at lalo na sa mga katrabaho natin, kamag-anak natin, minamahal natin sa buhay, let us do good to them. Because by doing so, we are sowing to the Spirit. And when we are sowing to the Spirit, there is eternal consequences po doon, both for the good and for the bad. Okay? So, let us sing unto our God